Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong lingkod Ado Paglinawan na nagpupugay para sa aking kaibigan si Manuelito Luna Magandang hapon. at sa ating secretary. Magandang araw sa inyo dyan, mga mahal na kababayan sa iba-ibang parte ng mundo at magandang hapon naman sa ating mga mahal na kababayan na nandito. Na naghihirap, karami-rami ang naghihirap at ito po ay base sa survey ng SWS na 50% ng mga pamilyang Pilipino ay tingin nila sa sarili nila ay sila ay mahirap. Ibig sabihin, karamihan dyan, hindi kumakain ng tama. Karamihan dyan, walang trabaho. Karamihan dyan, hindi nakakabili ng basic goods, hindi nakapagpapa-eskwela ng kanilang mga bata, mga kanilang transportation, hindi tama, maglalakad pa sila or whatever. So ito po, ipakita natin ngayon yung kabulastugan nitong gobyerno ni Marcos. So, ito. Half of Filipinos consider themselves poor. SWS September 2025 survey. Yan. Last month lang yan. Okay. Yan. 50%, half or 50% of Filipinos consider themselves poor. A survey from the social weather stations SWS conducted from September 24 to 30 show. The SWS survey resulted released on Thursday evening also showed that 12% Saan yung kay of Gidote? 1,500 adults across the country surveyed themselves Basahin mo lang. borderline poor, Sabi mo kay while 38% said they were not poor. Okay. So, Diba? so talagang naghihirap ang Pilipino. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pinagmamalaki nila na talaga ang ating mga kababayan ay ika nga'y maganda daw ang buhay. This is an empirical data that cannot be contested dahil actual ito na tinatanong talaga ng survey enterprise na social weather station. Actually, Sec, yung 50% is a marked increase from 40+% ng poverty. So, lalong lumala ang poverty incidence. Kasi 50%, 40 plus lang dati yan eh. So, you see, the Marcos Jr. government has been lying to us na nag-improve yung poverty incidence. Actually, it gotten worse. Kasi 50% na ngayon eh. And these are the poorest of the poor. Yes. Kasi beyond that, 50%, mayroon pa rin considered na Okay sila. poor. Siguro ang masasabi lang yung mga upper middle class na siguro in the upper 70 or 80%. And the real rich is only 10% or 5% of the country. Oh. Meron itong statement si Sa Guidote. Central Bank, yung dating consultant nila. Ang sabi ni Cora Guidote, former head of the Investors Relations Office of the Bangko Sentral ng Pilipinas, investors pulling out of Philippines due to government corruption. So, ibig sabihin, imbis na gumanda ang ekonomiya ng bansa, lalong umaalis yung mga kapitalista at mga businesses dito sa atin, which has triggered itong economic downtrend at ito nga, nagresulta ng poverty incidence na lalong tumaas, 50% na ngayon. So, this connects the dot. So, tama si Guidote. Pero hindi ko maintindihan kung saan sila humuhugot na sinasabi nila nag-i-improve ang buhay ng Pilipino. Sa kuryente pa lang. Averaging ako 2022, 2023 ng 3,000. Ngayon, averaging ako between 6 to 9,000.
hindi naman tumataas yung konsumo ko. Actually, ang nagsasabi niyan, karamihan naman yung, yung spokesman na laging lutang ng Malacanang, siya lang nagsasabi na maganda ang buhay ng mga Pilipino under the Marcos Jr. government. Actually, kabaliktaran po. Lahat ng data shows na negative ang economy natin since Marcos took over in 2022. Well, in fact, with due respect, no, one of the top businessmen representing the Employers Confederation of the Philippines, si Ginoong Sergio Ortiz. Luis Cortez. Ortiz. Ortiz. Yeah. Sergio Luis Ortiz. In an interview recently, he was also expressing his sentiments on the fate or situation in our country today, na talagang investors are not really Happy. or are worried of what's going on, and are not convinced to make investments, and that really creates havoc in the many industry. And in a recent statement, even the chairman of the Securities and Exchange Commission, si Ginoong Frank Lim. Lim, na dating chairman or president ng stock exchange, has also pero mayroon silang tao diyan sa Malacanang na nagmamarulong, itong Frederick Go, na wala namang talagang abilidad ito, kundi lang contributor lang sa eleksyon. Kaya nilagay pamilya yan ng mga Gokongwei, na talagang ba yan siya, nagparating nagsasabi ng kasinungalingan. Another issue that he raised was, kasi tinitira si Marcos, bakit ang Malaysia, Cambodia, and Thailand were able to convince Trump to give them a zero tariff. Sinasabi niya, hindi daw nakiusap si Marcos na magkaroon tayo ng zero tariff because it will daw affect the agriculture. Pero mayroong interview isang ekonomista, si Leico. Nasaan ba yung interview na yun, pare? Ang takeaway sa The Big Story ngayong gabi ay mula sa aming panayam kay Noel Leico na isang ekonomista, kung saan sinabi niyang hindi niya binili ang paliwanag ng Pilipinas na kaya tayo hindi nabigyan ng mas magandang deal ng Amerika kaugnay ng tariffs ay dahil dinidepensahan yung agricultural sector natin. Pero para sa kanya, hindi yon katanggap-tanggap. Sabi niya talagang mahina tayo, hindi tayo isang malakas na bansa na magaling sa negosasyon o pinakikinggan ng ibang bansa. Kumbaga, para tayong isinasantabi lang. Kaya mas mahusay ang naging negosasyon ng Malaysia, Thailand at Cambodia kumpara sa atin. Katunayan nga dapat ay bigyan tayo ng kahalagahan ng Amerika dahil we are their longest ally sa Southeast Asia. May mahabang relasyon tayo sa US kumpara sa tatlong bansa. Pero gayunpaman, ganun na nga ang pagtrato sa atin. Ang kanyang rekomendasyon ay palakasin muna natin ang ating mga ang agriculture, sabi niya, ang mga industriya dito sa loob ng bansa para tayo ay bigyang halaga ng ibang bansa pagka tayo ay humarap sa kanila. Kumbaga, globally, we are weak. We are looked at as a weak nation. Very clear from neutral economists, neutral businessmen
like Mr. Leco, sinasabi niya yung katotohanan. Pero itong Frederick Go na house show na ano diyan sa Malacanang, ano ba siya? Economic chuchu. Mayroon, Chihuahua. bakit hindi nagsasalita si Balisacan na he is more in a position to speak? Bakit ito parati itong house show na Chihuahua dyan sa Malacanang na itong Frederick Go na nilagay lang dahil naglagay ng campaign funds ang pamilya niya ay parating sinasalungat yung mga sinasabing katotohanan nung una siya rin ang sumangga doon sa sinasabi ni Francis Lim at ni Guidote na katotohanan naman talaga that Bumagsak ang the prices of stocks has reduced by 1.77 trillion. No. Oh, tapos ito na naman. Bakit ba kailangan tayong may mga ganyang klaseng tao na wala namang aral yan? It's not even ang credential niyan, salesman ng lupa eh. He's not an economist or a financial expert. Where are you, Balisacan? Si Balisacan hindi nagsasalita because Balisacan knows and Balisacan is a frank and honest person. He will tell the truth. Kaya hindi pinapasalita. Kaya ito ang nagsasalita. Asan ka, Kiko? Chu Laurel, asan ka? Ba't kayo magsalita? Agriculture na ba? Agriculture. Nasaan na si Chu Laurel? Oh. Ito yung kaganon daw ni Marcos eh. Oh. So, ibig sabihin, we have a negative picture na ng ekonomiya at yan ay binabalidate ng mga businessmen, mga experts sa ekonomiya at mga grupo na negosyante. So, talagang ang pinatutuhanan kanina, napakahina natin sa negosasyon. That's another thing. Ang purol-purol ng ulo ng mga trade representatives at saka members din sa foreign affairs dahil sila nagpapaganon. Can you imagine it took a Lazaro to negotiate for the e-visa with China? Kung hindi pa umupo si Lazaro, kung yung si Manalo pa nakaupo dyan, ano yun? mangyayari Si na. Manalo, ano lang yun eh. Wow. Mediocre. Ano lang yun. Kasi takot na takot eh. Parating takot eh. Si Tess is a good one. Except that, I don't know. Asawa ni Manalo, why, nagkano? I don't know why he bungled, they bungled sa Kuala Lumpur when this guy, Marcos, I don't know, he might have drunk so early in the morning, hindi na siya nakapunta doon sa picture taking. It was a very significant event. Traditional In any summit. forum or summit or program like that as ASEAN. Alam ko kung bakit na kung magibabaw ang Malaysia, Thailand at Cambodia. Bakit? Dahil doon sa gera ng Thailand, yung border nila Border Cambodia, dispute. Oo. nag-mediate ang Malaysia. So silang tatlo ngayon ang mag-endorse kay Trump para sa Nobel Peace Prize. Yun ang naging leverage nila. Hindi lang yon. I mean, with your respect, magaling talaga sila. Because Magaling in terms sila. of leadership, At saka may leverage. talagang pinili sila ng taong bayan. Hindi May tulad ni leverage. Marcos na hindi naman sana manalo itong, anong pangalan ito? Bangag. Na bangag na ito. Kung wala si Sara Duterte. Smartmatic. No, and smart magic. According to Glenn Chong, nagkita daw yung 8 million asawa votes. na Luis ba yung pangalan? Luis Orbon or Maria Luis. Maria Luis. Ah. Nakipagkita daw kay George Garcia or George Garcia ba or yung Si Ivan to. yung ano hindi yung presidente ng Smartmatic. Kaya Biglang 8 million votes. can you imagine 16 million ang nakuha ni Duterte, siya 31 million? Paano nadagdagan ng todo-todo yun? So, sabi ng mga Thai, we are really elected people, not you. You were elected by a magician, By the machine. by the machine.
Sabi, very modern na ang Pilipinas. Saka- Kasi machine na ang gumagalaw. So, merong credibility problem si BBM doon sa Kuala Lumpur dahil sa issue ng korupsyon. Saka, I don't think he was able to have a hobnobbing with Trump, a meeting with Trump. Wala, iniwasan siya. Niwasan siya. Pati yung mga ASEAN, iniiwasan siya. Hinila nga yung isang leader eh. Kasi, siyempre, magsiselo si Xi Jinping. Oh. Kasi tinira niya si Xi Jinping eh. Oh. Sabi ko nung Trump, luko-luko itong big brown, small brown brother ko na wala naman itong saysay eh. Tapos, unsamihin pa yung usapan namin ni Trump. Oh, Ano nang pinagsasabi tungkol doon sa Waste Philippine Sea? Oh. Waste Philippine Sea. Tapos, ang pinagtataka ko doon, dinimonize na ang China sa Kuala Lumpur. Pero pagdating sa Busan, South Korea, Nagsipsip. Nagsipsip siya. nagsip-sip sa Oh, kay ito, Trump. tingnan mo. Kay Xi Jinping. Xi Jinping. Kinuwayan pa si Xi Jinping. O, ipakita natin yun. Tira ng tira yung, ito. Ayan. Oh. Ako Engot talaga itong tao na to eh. basahin ko ha. Oh. Bongbong Marcos, I congratulated President Xi Jinping as China assumes the APEC chairmanship in 2026 and reaffirmed the Philippines' commitment Wow! to partnership and meaningful cooperation in our region. With a dangerous, aggressive, Statement. At saka tingnan mo yung kanyang... at inimbita pa si Xi Jinping pumunta sa Maynila. Tapos, pagsasampalin si Xi Jinping Sa Kuala Lumpur. Tapos yung kanyang mga tauhan, itong flat nose na to, pakita Mayabang. mo yung mukha nitong Mayabang yan eh. ating, sumasapaw na spokesman daw siya, Chihuahua. Chihuahua ng Chihuahua. ni Gibo Chidoro, ito, at ni Anyo. Ito. Binalatan si Paolo. No, pakita mo. Pakita natin. Yan. Pinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung bakit gusto ng China na paalisin ang mga Typhoon missiles ng Amerika sa mga EDCA sites sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Browner na kinatatakutan ng China ang mga missile na ito. Pagka pinalipad po yung mga missiles na ito, ay aabot Hanggang mainland China. hanggang mainland. Mm. At aabot rin po dun sa mga artificial islands sila. Kaya sila natatakot. Pero binanatan ito ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tanong niya, masisiguro bang mapipigilan ito ang ganti ng China? O isusugal lang ni Browner ang buhay ng mga Pilipino para maipakita kung gaano siya kalapit sa mga umano'y boss niya? Dagdag pa ni Pulong, sino raw ba ang sineserbisyohan? Ang Pilipinas o ang CIA ng Amerika? Resback naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, panahon na para kontrahin ang mga kwentong made in China na naglalayong hatiin ng bansa. It is our obligation and responsibility to counter all these lies and misinformation. Kung sasabihin mong ito ang magiging dahilan to provoke China, alam mo, itong mga linyahan na to, linyahang China to eh. Okay, explain ko. Ang Typhoon weapon system can launch Tomahawk weapons that has a range of, maximum range of 2,500 kilometers. In other words, abot ito sa China, abot ito sa North Korea and the borders of Russia. Ang problema dito, wala naman tayo 2 million ang isang Tomahawk weapon. Saan tayo kukuha? So, Kaya tayo nakikiusap sa Japan kasi ang Japan umorder ng 400 Tomahawk missiles mula sa Amerika. Ang problema nito, subsonic ito. Umaakyat pa lang ito, papuntang norte, pag naalaw na yan ang mga sensor ng China. GPS kasi, GPS ito eh. Pag naamoy na yan, ng sensor, Beidou system ng China, hindi na yan makakalabas pa ng ating boundary. I-interceptin na yan ng mga Mach 8 na Dongfang 17, Dongfang 27, o North Korea, Hwasong 8. Wala na yan. Paano mo ngayon kung ikaw ay balikan? Halimbawa, Pero, missile well, from whatever China. it is,
Whether we do it or we have it, walang saysay because we still depend on the Mutual Defense Treaty. Kasi pahiram lang yan. Actually, display lang yan eh. Hindi naman natin pwedeng gamitin yan kung walang pahintulot ng Amerika, di ba? Tama. Pina-parking lang yan dito. Pero ang magpapa-release pa rin niya, ang mga kano. Mga kano pa rin. So, Wala tayong control hindi dyan. naman gagalaw ang kano, itong mga gunggong na ito, hindi naman gagalaw yan kung hindi i-activate ang MDT. Pero how can you activate MDT when Xi Jinping and Trump. Donald Trump are like this, kissing each other? Kaya nasalimpusa lang nga yung little brown brother natin na sino ito? Brownie. Hindi, Hindi, yung little yung- brown brother na head natin. Si Pinocchio. Pinocchio. Tariela. Yeah. Si Jay Tariela. Hindi, yung isa pa, yung malaki. Yung malaki. Yung big Si fish. Tariela, hindi naman yan little brown brother. The big Pinocchio. Ano yan, aborigine yan eh. Si letter B. Tingnan mo yung ilong. Yung sinasabi mo, letter Kasing B. lapad ng paa mo. Oh. So, With due respect, I mean, talagang nagsasabi lang kami ng totoo. I mean, I'm not telling a lie how this Tariela looks, no? But with due respect. So, itong little brown brother natin na nag-attend din doon sa wasting money of the taxpayer, nagpunta din doon sa APEC, hindi naman pinansin ni Trump. oh, ito, merong kwan tayo dito. Hindi naman pinansin ni Trump. Pakita nga natin to. Ito, wala siya ito, dyan. tingnan mo ito. Ayan, Asa si Asan si little brown brother? Sino man pangalan niya? Yung letter B. B. Si Bong. Si Big Brother Si Bonget. Marcos. Si Big Brother Marcos. The Godfather. Nagagpader. Wala siya dyan, no? Wala, Wala, oh. Ayan, Happy si Trump eh. sila ha. Zero tariff na sila ngayon. Yung tatlong bansa na yan. Tayo 19%. Anong mga bansa na yun? Cambodia, Thailand, and Malaysia. And Cambodia. Tayo, wala. Wala tayo. Bayad pa rin tayo ng 19. Kasi corrupt ang gobyerno natin. Yun ang totoo. Ayaw ni Trump ng kurap eh. So, But for yun business. po, mga kababayan, this is how the cookie crumbles. Nakakahiya tayo. Alam mo, Masakit sa atin yan, ha? bakit pa pinipilit ni Sakit, Marcos? pwede. Masakit, ha? Bakit pa pinipilit nitong, sino? Ito? Bakit pa pinipilit niyang magpresidente pa rin? Na pupunta ka sa isang event ng basketball, ibubo ka ng mga Pilipino. Bino ng mga tao. Bino ka. Pero gaganong-ganon ka pa rin. Play acting to the television. Doon, yung kausap mo yung Prime Minister ng ano ba ito? Borneo, ano? Brunei. Iniwanan ka. Hinatak ni Hinanap Prabowo. mo, wala kang magawa. Binatak mo Indonesia. Eh, Iniiwas sa kanya. so, Iniiwas. Kakahiya talaga. Para sa may ketong. if I were you, Para may COVID. Mr. McCoy Jr., Oo. with due respect, sir, Salot masyado. huwag mo na masyadong i-punish ang bansa natin. We have enough of your antics. We have enough of your incompetence. And corruption. And most of all,
we have so much of your corruption with your kasabwat na mga congressmen, mga congressmen at saka mga senador at mga DPWH officials. Lalo na yung buluan. Bakit hindi na imbestigahan yung buluan na yan? Dapat ipatawag yan kasi may command responsibility yan eh. Yung amena pangandaman. Oh, yun. Hindi pinatawag. Yung nagpa-release ng mga unprogrammed funds. Oo. Oh, bakit? Why won't they be investigated by the Ombudsman? Or the Department of Justice? For their gross, inexcusable negligence And incompetence. and incompetence. Yung isa pa, yung mataas, yung pinaka-executive doon sa taas, hindi rin Ayun, iniimbestigahan. hindi rin inimbestigahan. Sabi ni Yusek Bernardo, 15% ang hinihingi. Siguro may mga nagsasabi dyan. Kasi itong si Trigib, Lucas, ayaw. bata ni Angara yan. Mhm. So, si Angara kasi, alter ego ni Marcos yan. Baka din ni ES yan. O baka nagpapalakas si Trigib at sinabi, ay, pare, ayusin niyo ako. Ano ba ibig sabihin ng ES? Hindi ko maintindihan yung ES. Pero alam mo yung B, Excellent. Excellent. service. Excellent service. Dapat nag-resign na yun Sec Jing, dapat nag-resign na. Wala talaga. Walang hiya yan talaga. Walang delikadesa. Walang delikadesa, walang gratefulness. He was a nobody. He was just an ordinary associate justice of the Supreme Pinikap Court. ni Digong. Sinong nagtulak yan? Yung taba siguro na tao ni Digong. Si Duterte. Tinulak yan doon. Tapos, out of so many other more competent, ito yung pinili. Tapos, hindi pa rin grateful. Inilagay pa na chairman ng GSIS. Pero, Pahamak. pagka magsip-sip siya kay Marcos, titirahin pa niya si Digong. Napakawalang hiya. nitong tao na to. Ungrateful, ingrate. Tsaka hindi siya, dapat siyang balancing act dyan Yeah. Siyang sobering act dyan. Kasi galing siya sa judiciary. Walang delikadesa nga. Dapat nag-resign na. So, mga kababayan, magandang hapon po. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras. Thank you for having me. Ang notification bell. Maraming salamat po. Salamat.